Ang high-speed rail network ng Italia ay kilala bilang Frecciarossa, ang pambansang bandera na makikita saan man at halos may-ari ng mga high-speed corridor. Hindi alam ng karamihan sa mga biyahero na may karibal si Frecciarossa. Ito si Italo, isang pribadong high-speed train company na nagsasabing mas mabilis, mas mura, at minsan mas maganda kaysa sa pambansang operator. Ngayon, aalamin natin kung mas maganda bang paraan ng paglalakbay ang isa pang high-speed train company ng Italia. Magandang araw! Welcome sa Milano Centrale. Pupunta tayo ngayon sa Florence, sakay ng Italo. Magsisimula ang biyahe natin sa Milano Centrale, ang ikalawang pinakaabalang at posibleng pinakamagandang tren istasyon sa Italia. Binuksan noong 1931 pinagsasama ng Milano Centrale ang Liberty at Art Deco sa kahanga-hangang harapan na matayog sa ibabaw ng Piazza Duca d'Aosta. Maganda pa rin ang pangunahing harapan. Ang dating daanan ng mga karwahe sa loob ng gusali ay ginawang pampasaherong espasyo na may access sa metro at mga tindahan sa ibaba. Ang booking hall ay may parehong disenyo. Malalaking arko ng kisame at mataas na skylight sa marmol na sahig. At syempre, napakaganda ng pangunahing bulwagan. Umaabot ito mula dulo hanggang kabila ng istasyon. Ang matataas na skylight ay nagliliwanag sa malaking espasyo na may restauran at tindahan sa ibaba. Bagamat mahalaga ang istasyon sa kasaysayan ng arkitektura, nandito tayo para sumakay sa isang modernong marvel. Sasakay tayo ngayon sa Agev High-Speed Train ng Italo, ang pinakamataas na klase ng kanilang serbisyo. Club Executive, may access kami sa Italo Club Lounge bago umalis dahil sa aming ticket. Ang Italo Club ay nasa silangang bahagi ng istasyon, sa itaas ng Freccia Lounge para sa mga Trenitalia pasahero. Tahimik at maganda ang lounge tuwing maagang umaga. Maraming upuan sa tabi ng bintana, may kape, inumin, merienda at magagaan na almusal para sa mga naghihintay na pasahero. Ang nakataas na lounge ay nagbibigay ng magandang tanawin sa buong bulwagan ng istasyon, kung saan makikita ang mga serbisyo ng inner city at high-speed na tren na dumarating at umaalis sa liwanag ng umaga. Ang riles para sa tren naming Italo, 9,900 at 15 papuntang Benevento ay inanunsyo 20 minuto bago alis. Bumaba kami sa concourse, dumaan sa fast track entrance, at dumiretso sa riles 10 para sumakay. Nagbibiyahe kami sa kotse isa, upuan 11 isang upuang bintana sa solo na bahagi ng tren, at ang aming tiket papuntang Florence ay nagkakahalaga ng humigit kumulang €70. Inilagay namin ang bag, umupo ng maayos at umalis ang aming Italo Agev mula Milan sa oras. Lumiko kami palabas ng lungsod at bumilis ang tren habang dumadaan sa Milano Ruggero, papuntang Milan to Bologna high-speed line. Ang Italo Club ay may 2x1 na setup, 2 hanay ng airline style na upuan, 2 mesa, at 2 suite na tiga-4, kabuuang 19 na upuan. Ang club car ay may marangyang madilim na kayumanggi, kulay na may caramel at pulang accent, na nagbibigay ng premium na pakiramdam. Nag-aalok ang airline style naming hanay ng maluwag na legroom at sapat na espasyo para mag-inat. May footrest sa ibaba ng upuan. Sa likod ay may elastic na strap, basurahan at saksakan. May flip-down cup holder ang tray table, tamang-tama para sa libreng espresso namin. Ang natitirang bahagi ng mesa ay bumababa rin para tumapat sa cup holder at sapat ang laki para sa karamihan ng mga laptop. Makikita mo sa itaas ng upuan ang ilaw sa pagbabasa, lagayan ng bagahe at kurtina ng bintana mula sa pader. Nasa armrest ng pader ito na pinaka nakakagulat. May entertainment screen na may access sa iba't ibang pelikula, television shows at iba pang libangan. Pwede kang gumamit ng onboard Wi-Fi para makapag-access ng content sa iyong device. Pagkalipas ng 10 minuto ng pag-alis, iniwan na namin ang Milan
at bumibiyahe na kami sa 300 kph sa high-speed railway papuntang Bologna. Sa likod ng bukas na lugar ng upuan, may dalawang club suite. Ang semi-pribadong compartment ay may 4 na leather upuan, perpekto para sa pamilya o grupo. May sarili silang sliding glass doors, dagdag na storage, at mas tahimik at pribadong kapaligiran. Siyempre, may mas mataas itong presyo at dagdag na €41 mula club papuntang suite. Matatagpuan ang mga banyo ng club na pasahero sa vestibule ng kotse isa. Maliit lang ang pasilidad pero napakalinis nito. May inidoro sa isang gilid, lababo at maliit na counter sa kabila, at sa itaas nito ay may salamin, saksakan at mga pamunas ng kamay. Maliit man, maayos ang kondisyon at nagagawa ang kailangan. Kasama sa aming Italo Club na tiket ang pagpipilian ng magaang merienda tuwing umaga. Kasama dito ang pastry, nakapak na merienda, tubig, juice at Italianong espresso mamaya. Meron ding alak at soft drinks. Pinili ko ang orange juice at isang pastry para sa almusal. Habang nasa high-speed train, kailangan nating huminto sa ilang istasyon. At una ay sa Reggio Emilia. Magandang lugar ang istasyon para manood ng high-speed na tren sa pangunahing riles. Pero halos wala tayong oras bumaba bago muling sumakay. Habang nakatayo tayo, maglakad-lakad tayo sa loob ng natitirang bahagi ng tren. Ang bagong 2 at 4 ng AJEB ay prima business. Pinapatakbo sa 2x1 na ayos na may mas maluwag na legroom at mas malalapad na upuan. Sa dulo ng bagong 3, may vending machine para sa merienda, inumin at kape. Vending machine at cart service lang ang pagkain sa tren dahil walang full service cafe ang Italo. Ang Smart Class ay nasa bagong 5 hanggang 11 at pinapatakbo sa 2x2 na ayos. Pinakamurang serbisyo ito. Limitado ang legroom pero medyo komportable pa rin ang leather na upuan. Ang Smart Class vending machine ay nasa likod ng bagong 7. Makikita sa bagong 8 ang accessible na upuan at banyo. Sa pinakadulo ng tren ay ang bagong 11. Bagamat ito ay isang Smart Class na bagon, ito rin ang sinehan. Dito, maaaring makinig ang mga pasahero sa pelikulang pinapalabas sa mga monitor sa gitna ng daanan gaya sa eroplano. Habang bumabalik tayo sa upuan, huminto ang tren sa Bologna para sa pangalawang mahabang hintuan. Ang high-speed platform dito ay nasa ilalim ng lupa, bahagi ng modernong istasyon para makadaan ang high-speed na tren ng Italia nang hindi naaantala ang trapiko sa ibabaw. Sa pagkakataong ito, may 5 minuto tayong makababa ng tren na nagbibigay sa atin ng sandali para hangaan ang napakagandang AJB high-speed train natin na kayang tumakbo ng 300 kilometro bawat oras sa regular na serbisyo. Ang AJB ay mas magaan at advanced na kapalit ng TGV na may mas mahusay na energy efficiency at flexible na layout. Para sa mga pasahero, ibig sabihin nito ay mas maluwang na pasilyo, kabina at mas komportabling biyahe kahit na tumatakbo ang tren sa pinakamabilis nitong bilis sa mga dedikadong high-speed na linya ng Italia. Sa kabila ng mga teknolohikal nitong bentahe, isa lang ang naging pangunahing mamimili ng AJB, si Italo. Aalis na mula Bologna. Inalok kami ng magagaan na merienda. Pinili ko ang halong matamis at maalat na may kape. Mula Bologna papuntang Florencia, dumaan kami sa kabundukan ng Apennine. Dumadaan ang high-speed na linya sa mga lagusan ng bundok na puputol ng liwanag ng araw at magagandang tanawin. Nang umalis kami ng Milan, tinanong namin, mas maganda ba ang Italo kaysa Frecciarossa? Ang club cabin ng Italo ay direktang katapat ng Frecciarossa Business. Pareho silang may 2 beses.
Isa na layout, libreng merienda, inumin, wifi at premium na karanasan. Pero dito lang nagtatapos ang pagkakapareho nila. Bilang pangunahing serbisyo ng Italo, may access ka sa club lounge, attendance sa biyahe, mas komportableng upuan at entertainment screen sa upuan mo. Siyempre, kung gusto mo talaga ng ultimate na karangyaan, nananatiling hari ang Frecciarosa sa pamamagitan ng executive class nito. Siyempre, mahalaga rin ang presyo. Silipin natin ang one-way na biyahe Milan to Florence, 2 buwan bago ang lakad. Ang Italo Club ay €70, habang ang €40 ay nagsisimula sa €40 at umaabot hanggang €77. Ang standard at mid-tier na option sa parehong tren ay nasa €40 to €70 depende sa booking. Kaya pareho lang. Ano ang hatol? Kung gusto mo ng sulit sa pera, piliin ang Frecciarosa Business. Mas mura ito at komportable. Pero kung gusto mo ng pinakakomportableng biyahe at kumpletong serbisyo nang hindi nagbabayad ng executive class, piliin ang Italo Club. Ang H5 ay mabilis na lumalabas mula sa mga lagusan sa ilalim ng Apennines, dumadaan sa pangunahing riles bago makarating sa Princess Santa Maria Novella sa pagtatapos ng biyahe. Ang Italo ay mabilis, komportable, at abot kayang paraan ng paglalakbay sa Italia. Para sa business class passengers, mas mainam ito kaysa Frecciarosa. Hindi pa kasama rito ang Alstom Ageve, na kamangha-manghang dagdag sa high-speed network ng Italia. Unti-unting nagsasara ang mga pinto ng Trensiam, na 1,915, nagbusina ng maikli ang inhinyero, at umalis na ang tren namin mula Florence papuntang Benevento. Ngayong nakaalis na ang tren, oras nang pumasok sa Firenze Santa Maria Novella at tapusin ang video ngayong araw. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa Norway para subukan ang bagong ViPlus Night Sleeper Train Lie Flat Seat. Matagal nang may lie flat seats ang mga airline sa overnight flight at ngayon iniaalok na rin ito ng VY sa mga tren. Sinasabi ng Plus Night na may sleeper car comfort sa regular na presyo. Pero totoo nga ba ito? Malalaman natin sa ating biyahe mula Oslo papuntang Bergen at titingnan kung ito na nga ba ang magiging kinabukasan ng overnight na paglalakbay sa tren. Maghanda ka na sa isang bagong paraan ng pagtulog sa tren. Kung bago ka lang dito, talagang ma-appreciate ko ito. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, libre lang ito at talagang nakakatulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magpasalamat ng malaki sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis ko kayong pinahahalagahan sa inyong kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapasama ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa pagsama, magkikita tayo muli.